Mainit ang araw. Halos sumisigaw ang langit sa init. Halos matusta ang balat ni Samuel Aguilar habang bitbit ang mabigat na kahon ng semento papasok sa tinatayong bahay sa gilid ng lungsod. Basang-basa ng pawis ang kanyang damit. Tuyo na ang lalamunan at mabigat na ang katawan, pero wala siyang reklamo. Para sa kanya, ang bawat patak ng pawis ay katumbas ng pagkain sa hapag, pambayad sa kuryente, at kaunting ipon para sa pinapangarap nilang negosyo ni Liana, ang kanyang minamahal na asawa. "Pare, pahinga ka muna. Mukhang ikaw lang nagbubuhat ng buong gusali ah." Biro ng isang kasamaan niyang si Totoy habang umiinom ng malamig na tubig mula sa galon. Ngumiti si Sam, pero hindi tumigil. "Kailangan nating matapos to. May deadline bukas at ayokong may masabi ang kliyente." Sa isip niya, bawat overtime, bawat dagdag trabaho ay para kay Liana. Naaalala niya pa kung paanong mangarap silang dalawa noon habang nakaupo sa gilid ng kama. Isang maliit na karinderya, isang bahay na may sariling lupa, at marahil, isang anak balang araw. Ito ang kanilang simpleng pangarap na mag-asawa. Kaya naman tinitiis niya ang puyat, init, pagod, at paminsang sakit sa katawan. Pagka-uwi niya sa maliit nilang apartment bandang 9:00 ng gabi, tahimik ang paligid. Hindi na siya nabati ni Liana gaya ng dati. Nasa sala ito, abala sa panonood ng Korean drama, at mukhang kanina pa kumain. "Han, kumain ka na ba?" tanong ni Sam habang nagpipihis. "Oo," maiksing tugon ni Liana. "May tira dyan sa mesa. Initin mo na lang." Napapuntong hininga si Sam. Wala siyang lakas para kontrahin ang lamig ng pakikitungo nito. Kinain niya ang malamig na tinola na halos wala ng sabaw. Napatingin siya kay Liana na abalang-abala pa rin sa panonood. Ni hindi man lamang siya tinignan o tinanong kung kamusta na siya. Kung okay lang ba siya? Kung napagod ba siya sa maghapong pagtatrabaho? "Mahal, alam mong ginagawa ko to para sa atin, hindi ba?" Mahinaw niyang sabi habang hinuhugasan ng pinagkainan. "Alam ko," tugon ni Liana. "Pero minsan, naisip ko, mas mahal mo na ata ang trabaho mo kaysa sa akin." Natigilan si Sam. Gusto niyang sabihin na ginagawa niya iyon para kay Liana, para sa kanilang kinabukasan. Pero sa halip na magsalita, ay napangiti na lamang siya ng pilit at saka tumango. Sa gabing iyon, habang nakahiga siya sa tabi ng asawa, naramdaman niyang tila may dingding sa pagitan nila. Si Liana ay nakatalikod, ni hindi na siya niyayakap tulad ng dati. Samantalang siya naman ay nakamasid sa kisame. Iniisip kung saan siya nagkulang. Ang hindi niya alam na habang nagpapakahirap siya sa trabaho upang magpatuloy na buuin ang pangarap nila, unti-unti na palang gumuguho ang pader ng tiwala at pagmamahalan sa kabilang panig ng kanilang relasyon. Mag-aalas 11 na ng umaga. Tila walang gana si Liana habang nakaupo sa terrace ng apartment nila. Suot ang manipis na duster. Pinagmamasdan niya ang mga taong nagdaraan sa kalsada. Wala siyang ganang gumawa ng kahit na ano. Ang dating masiglang bahay ay tila naging kulungan para sa isang pusong uhaw sa atensyon. Mula sa di kalayuan, may tumigil na motorsiklo sa tapat ng tindahan sa kanto. Isang lalaking naka-black shirt. Maayos ang gupit at may matamis na ngiti ang bumaba. Buong tapang nitong nilapitan ng tindera at nagbitaw ng biro. Natawa naman ang tindera at napangiti si Liana. Jonas, ito ang pangalan ng lalaking iyon, ayon sa madalas niyang marinig sa mga tao sa palengke. Isa itong delivery rider. Palabiro, laging may bagong kwento, at higit sa lahat, laging merong oras. Sa bawat araw na lumilipas, palagi siyang naroon at sa tuwing dumaraan nito, hindi maiwasang mapatingin si Liana. Isang hapon, bumaba siya para bumili ng suka.
Sa hindi inaasahan ay naroon si Jonas. Nakaupo sa bangkito habang umiinom ng soft drinks. Hoy, ikaw yung asawa ng construction foreman, hindi ba? Bati ni Jonas. Sabay ngiti nito. Tumango si Liana. Medyo nagulat pero hindi na itago ang kilig. Oo. Si Sam. Masipag yung asawa mo. Lagi kong nakikitang pawis na pawis yun sa may site. Puti ka pa. Dito ka lang sa bahay. Ngumiti si Liana. Oo nga eh. Pero halos wala na kaming oras para sa isa't isa. Doon nagsimula ang madalas na kwentuhan nila. Minsan, kapag namimili si Liana, nariyan si Jonas. Palaging may biro. Palaging merong tanong. At palaging merong kwento. Minsan, hindi sapat yung pera, sabi ni Jonas isang hapon habang nagkakape sila sa gilid ng kalsada. Ang kailangan talaga ng babae ay walang iba kung hindi oras. Yung tipong maririnig ka, makikita ka, at mararamdaman mong importante ka. Tumango si Liana habang pinipigilang mapaluha. Tila ba iyon ang matagal na niyang isinisigaw sa tahimik na mundo nila ni Sam. Mula noon, naging mas madalas na ang kanilang pagkikita. Simulay inosente, usap-usap sa tapat ng tindahan, kaunting tawanan, kamustahan, at biruan. Pero habang lumilipas ang mga araw, ang tawanan ay naging haplos, ang kamustahan ay naging lihim na text. Hanggang sa minsan, si Jonas na mismo ang naghahatid sa kanya pauwi gamit ang motor. Hindi mo deserve ang laging naghihintay, bulong ni Jonas habang tinutulungan siyang bumaba ng motor. Deserve mong maramdaman na mahalaga ka, Liana. Napapikit si Liana. Ang init na naramdaman niya sa mga salita ni Jonas ay hindi mula sa araw, kung hindi sa pagnanais na puna ng matagal ng kakulangan sa puso niya. Samantalang si Sam ay patuloy pa ring nagpapakahirap sa trabaho. Hindi niya alam na may ibang nag-aalok ng init na hindi niya naibibigay sa kanyang asawa. Maulan ang gabing iyon. Wala sa plano ni Sam na umuwi ng maaga. Pero kanselado ang delivery ng materyales. Kaya't nakapagdesisyon siyang sorpresahin si Liana. Bitbit ang paborito nitong pares at isang maliit na cake mula sa bakery sa kanto. Ngumiti si Sam habang iniisip kung gaano kasaya ang kanyang misis kapag nakita ang inihanda niya. Tamang-tama, bulong niya sa sarili. Makabawi man lamang ako sa gabing hindi ko siya nadadamayan. Pagkadating sa apartment, tahimik ang paligid. Wala ang usal na tugtog mula sa cellphone ni Liana. Wala ring tunog ng TV. Pagbukas niya ng pinto ay madilim. Marahang lumakad si Sam. Hawak pa rin ang kanyang daladala. Napansin niyang bukas ang ilaw sa kwarto. Hindi siya kaagad pumasok. Nakarinig siya ng mga ungol. Mahinang halakhak at isang tinig na hindi sa kanya. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. At maya-maya ay bumungad sa kanya ang isang tanawin na hindi niya kailanman inaakalang masisilayan. Si Liana. Wala itong saplot. Yakap-yakap ni Jonas. Kapwa pawisan silang dalawa at wala sa katinuan. Dahil doon, ay tumigil ang mundo ni Sam. Nabitawan niya ang cake. Bumagsak ito sa sahig at sumabog ang mga icing sa tiles. Kasabay ng kanyang punit-punit na damdamin. Sam! Gulat na sigaw ni Liana. Sabay taklob ng kumot sa katawan. Si Jonas naman, mabilis na nagbihis at halos hindi makatingin kay Sam. Wala ni isang salita sa Sam. Tila nawala ng lakas ang kanyang mga tuhod. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi dahil sa galit, kung hindi dahil sa pagkawasak. Magpapaliwanag ako. Hikbi ni Liana, pero naputol ang boses nito. Wala nang kailangang ipaliwanag pa. Malimig na sabi ni Sam. Baka sa mga mata ang sakit at panghihina. Lahat ginagawa ko. Lahat ng pawis, pagod at pagtitiis. Para lamang sa ating dalawa. Para sa mga pangarap natin. Pero habang nagpapakahirap pala ako sa labas, may iba ka nang nihiyakap sa loob ng tahanan na pinapangarap nating buuin.
Sam, patawad. Bulong ni Liana habang ito ay lumuluha. Pero iba na ang lamig ng kanyang tinig. Hindi na ito tinig ng isang umiibig na asawa, kung hindi na isang taong nahuli sa kasalanan. Hindi tumingin si Jonas. Lumabas ito ng bahay na parang daga. Si Sam naman, tahimik na tinungo ang aparador. Nag-empake ng kaunting gamit. Ilang peraso ng damit, ID, pitaka, at larawang silang dalawa sa simula ng kanilang kasal. Bago siya lumabas, tinapunan niya ng huling tingin ng silid na minsan ay naging pugad ng kanilang mga pangarap. Hindi ko alam kung kailan mo ako sinubulang lokohin. Pero simula ngayon, hindi mo na kailangang maghintay sa akin. Dahil hindi na ako babalik pa. Bumagsak ang luha ni Sam kasabay ng pagbagsak ng ulan sa labas. Ngunit hindi siya tumakbo. Hindi siya tumigil. Naglakad siya sa gitna ng ulan. Pawis at luha ang magkahalong dumadaloy sa kanyang mukha. Tahimik. Wasak na wasak ang puso. Pero buo sa loob niya na ito na ang simula ng kanyang muling pagbangon. Sa barracks ng construction site, pansamantalang nanirahan si Sam. Isang malit na kwarto na may kahoy na kama. Kalawangin ng ventilador at manipis ang kurtina. Wala roon ang lambing ni Liana. Wala ring mga larawan sa dingding. Pawang katahimikan at malamig na hangin lamang ang kanyang kasama. Tuwing gabi, humihiga siya habang nakatingin sa kisame. Sa kanyang isip ay paulit-ulit na bumabalik ang eksenang sumira sa kanya. Ang mga ungol ni Liana, kasama ang halakhak ni Jonas. At ang mga salitang hindi niya narinig, pero dama niyang bumaon sa puso niya ng mas malalim pa sa kutsilyo. Isang gabi habang nag-iisa, ay binisita siya ni Totoy, ang kasamahan niyang matagal ng kaibigan sa trabaho. Pare, kamusta ka na? Balita ko umalis ka na raw sa inyo. Maingat na tanong nito, habang iniabot ang isang bote ng malamig na soft drinks. Tahimik lamang si Sam, pero sa unang lagok ng inumin, kasabay na rin ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Hindi niya na kinaya. Sa wakas, bumulwak na ang lahat ng damdaming pinipigilan niya. Ako na nga itong nagpakahirap. Tapos ako pa yung niloko. Kulang pa ba yung pagod at pawis ko? Kulang pa ba yung oras na isinusugal ko para lamang maibigay sa kanya ang lahat? Pinatong ni Totoy ang kamay sa balikat ni Sam. Hindi mo kasalanan, pare. Minsan, kahit anong gawin mong kabutihan, kapag mali ang tao sa tabi mo, hindi pa rin ito marunong makontento at hindi ito magiging tama para sa kanya. Napatingin si Sam sa bote ng soft drinks. Nakita niya ang sariling refleksyon sa malamig na salamin. Mukhang pagod, wasak, pero may apoy sa kanyang mga mata. Sa mga sumunod na linggo, hindi na lamang siya naging karpintero. Nagdoble siya ng trabaho. Para naman hindi na niya maalala at maisip pa ang kanyang asawa na nagloko sa kanya. Hanggang sa siya ay naging supervisor assistant. Sumama sa mga supplier, nakipag-usap sa mga kontraktor. Hindi niya na iniinda ang pagod. Sa bawat hakbang, may kirot pa rin sa kanyang puso. Pero pinili niyang gawing gasolina ang sakit upang mapatakbo ang sariling muling pagbangon. Isang gabi, habang siya'y nagpapahinga, muling naalala ni Sam ang mga pangarap nila ni Liana. Katulad na lamang ng mga sariling bahay, negosyo, at masayang pamilya. Oo, mahari kong buuin muli ito. Bahari akong mangarap muli ng panibagong buhay. Pero hindi na para sa kanya, kung hindi para sa sarili ko na. Nagsimula siyang mag-ipon. Bawat extra shift, bawat tip, at bawat overtime pay ay itinatabi niya. Tumigil siya sa pagbabalik tanaw at sinimulan niyang ayusin ang kanyang kinabukasan. Minsan ay inabot siya ng ulan habang nag-aayos ng bubong ng gusali. Habang ang iba ay nagsisitakbo sa silong, siya naman ay nanatili sa taas. Nilalasap ang bawat patak sa kanyang mukha.
Saktan mo pa ako, mundo. Bulong niya. Pero makikita mo, hindi mo ako kayang kipain. Samantala sa kabilang banda, si Liana, ni minsan ay hindi niya sinubukang tawagan si Sam. Akala niya ay makakahanap siya ng mas magandang kapalit. Hindi niya alam, ang lalaking niloko niya ay unti-unti nang nagiging taong higit pa sa inaakala niyang mawawasak. Lumipas nga ang ilang taon. Ang dating construction worker na si Sam Aguilar ay hindi na lamang bastang karpintero. Sa tulong ng determinasyon, disiplina at ilang mga taong nakakita sa kanyang potensyal, ay napromote siya bilang site supervisor ng bagong proyektong commercial building doon sa kanilang lungsod. Mula sa sweldo niyang 25,000 piso kada buwan, ito ay nadoble na. Kaya naman mas lalo pa siyang ginanahan. Gamit ang naipon niyang pera, sinimulan niya ang munting negosyo, isang hardware store sa tabi ng palengke. Pinangalanan niya itong Kayod at Tiwala Hardware, isang paalala kung papaano siyang muling bumangon mula sa pagkawasak. Kumuha siya ng maliit na unit. Inayos ito gamit ang sariling kamay. At unti-unti itong nakilala sa lugar dahil sa maayos na serbisyo at abot kayang mga presyo. Sam, boss ka na pala ngayon ha? Hindi na kita maabot. Biro ni Totoy isang hapon, habang tinutulungan siyang magayos ng delivery. Hindi boss, mandirigmang natuto. Tugon ni Sam, sabay ngiti. Ngunit kahit abala sa negosyo, hindi niya nakakalimutang tumulong sa mga nangangailangan. Nagbibigay siya ng libreng gamit sa mga batang nag-aaral. Nagpapautang ng hindi pinapatungan ng tubo sa mga trabahador na gibit. Hindi lang siya naging matagumpay sa material na bagay, kung hindi pati na rin sa puso ng mga tao. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, si Liana ay nakatira na sa isang inuupahang kwarto kasama si Jonas. Ang relasyong inakala niyang puno ng init at atensyon, ngayon naging pigati. Nawalan ng trabaho si Jonas matapos masangkot sa illegal na delivery. Halos araw-araw silang nagtatalo, at ang dating yakap ay naging sigawan. Ang dating bulong ay naging mura. Akala ko ba kapag ikaw ang kasama ko, magiging masaya ako? Iyak ni Liana isang gabi, patapos saktan ni Jonas ang ego nito sa pamamagitan ng walang katapusang paninisi. Di balikan mo yung asawa mong kargador. Siguradong masaya yun ngayon. Pasigaw na tugon ni Jonas bago ito lumabas ng kwarto. Naiwan si Liana, luhaan, habang hawak ang luma at lukot na litrato ni Sam noong sila ay ikinasal. Napasigaw siya, napahagulgol, at sa wakas ay natauhan rin. Sam patawad. Ngunit huli na ang lahat. Isang araw, habang namimili si Liana sa palengke, napadaan siya sa bagong bukas na hardware. Laking gulat niya nang makita ang signage. At sa loob, nakita niya doon si Sam. Malinis ang ayos. Nakangiti habang inaasikaso ang mga customer. Mabilis ang tibok ng puso niya. Hindi siya makalapit. Nakita niya ang saya sa mukha ni Sam. Ang paggalang sa kanya ng mga tao at ang bagong buhay na nilikha nito na hindi na siya bahagi pa. Umiwas siya ng tingin at lumayo. Para siyang sinampal ng katotohanang siya ang tumalikod sa lalaking tunay na nagmamahal sa kanya. At ngayon, siya naman ang tinalikuran ng kapalaran. Mainit ang araw, ngunit malamig ang pakaramdam ni Liana habang nakatayo ito sa labas ng hardware na dati iniwasan niyang lapitan. Ngayong wala na siyang trabaho, si Jonas ay iniwan na siya at ang landlord ay nagbabanta ng palisin siya, ay wala na talaga siyang ibang mapupuntahan. Naisip niyang lumapit kay Sam, hindi para makipagbalikan, kung hindi upang humingi ng tawad at nakaunding tulong. Dahan-dahan siyang pumasok sa hardware. Malinis at maayos ang loob nito. May mga empleyadong abalang nag-aayos ng mga stock. Nakita niya roon si Sam. May suot na polo na may logo ng kanyang tindahan. Kausap nito ang isang matandang lalaki at may maaliwalas na ngiti sa mukha. Hindi niya alam kung paanong magsisimula. Sam? Mahina niyang tawag.
Napatikil si Sam. Daan-daan siyang lumingon. Pagkakita niya kay Liana, hindi kaagad nagbago ang kanyang ekspresyon. Walang ngiti, walang galit, kung hindi isang malamig at tahimik na katahimikan. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Liana habang nanginginig pa ang boses. Tumango si Sam. Tumuro siya sa bench sa harap ng tindahan. Naupo sila roon at ilang minuto ang lumipas bago may nagsalita. Kamusta ka na? Tanong ni Liana at pilit na ngumiti. Maayos naman ako. Maikling tugon ni Sam. Walang tanong pabalik. Sam, alam kong huli na ang lahat, pero gusto kong humingi ng tawad. Pinasa ko ang tiwala mo. Tinapon ko ang lahat ng sakripisyo mo. At sa huli, ako ang nawalan. Tahimik pa rin si Sam. Tumingin siya sa malayo, sa dahan-dahang sumagot. Sa totoo lang, hindi ko na hinihintay ang sorry mo, Liana. Matagal na yon. Hindi dahil wala ng sakit, kung hindi dahil pinili kong mahalin ang sarili ko. Tinanggap ko lang pagkatalo ko sa puso mo noon. Pero ngayon, ako naman ang nanalo sa sarili ko. Napaluwa si Liana. Sam, iniwan na ako ni Jonas. Wala akong trabaho. Wala akong matirahan. Pwede ba akong kahit tumulong man lamang dito na magbenta at magayos sa mga paninda mo? Kahit tagawalis lang, tatanggapin ko. Tulungan mo lang ako, Sam. Saglit na tumahimik si Sam. Tinignan niya si Liana. Hindi na ito ang babaeng iniwan niya noon. Nakita niya ang pagkapait, ang pagkapagod, at ang pagsisisi nito. Pero kasi hindi na rin siya ang dating Sam. Hindi na siya ang lalaking kayang kontrolin ng kanyang emosyon. Hindi na siya ang alipin ng sakit. Liana, mahinaon niyang sabi. Pinili mo akong iwan sa panahong ibinubuhos ko ang lahat para sa iyo. Ngayon, pinili kong hindi na ibalik ang pintuan ng nakaraan. Hindi ko ginawang negosyo to para maging kanlungan ng mga taong sinaktan ako. Napatango si Liana. Ramdam niya ang kahihiyan. Gusto niyang maiyak. Gusto niyang gumapang sa lupa. Pero bago siya umalis, muling nagsalita si Sam. Pero kung gusto mong magbagong buhay, may mga foundation akong sinusuportahan para sa kababaihang nangangailangan ng panibagong simula. Tutulungan kitang makapasok doon. Hindi para sa atin, kung hindi para sa iyo lang. Laking gulat ni Liana. Hindi siya tinanggap. Pero hindi naman siya tinulak pababa. Hindi siya ipinahiya. Pinatawad pa rin siya kahit sa kanyang pagkatalo. Hindi na muli pang nagpakita si Liana sa hardware ni Sam pagkatapos ng kanilang pag-uusap. Ngunit sineryoso niya ang alok na tulong ni Sam. Kinabukasan, nagtungo siya sa inirekomendang Women's Rehabilitation Center na tumatanggap ng mga kababaihang nawalan ng tirahan, direksyon at pagkakataong bumangon. Sa loob ng center, ibang mundo ang kanyang nadatnan. Mga babaeng dating nalulong sa bisyo, nawalay sa pamilya, niloko, iniwan, o lumaban sa maling paraan. Doon siya unti-unting natuto muli ng kababaang loob, ng pagtanggap sa pagkakamali, at ng muling pagtitiwala sa sarili. Nag-aaral siya ng baking at food preparation. Maliit man, ay isang bagong simula ito. So, unang pagkakataon matapos ang lahat, natuto siyang pahalagahan ng mga bagay na dati hindi niya pinapansin. Disiplina, respeto, at simpleng kabutihan. Isang araw, habang naglalagay siya ng tinapay sa mga kahon para sa paninda ng center, tinanong siya ng social worker. May pinagsisisihan ka ba? Napangiti naman si Liana. Marami, pero mas marami akong natutunan kaysa sa mga bagay na nawala. Samantala, si Sam naman sa kabila ng tagumpay sa negosyo ay nanatiling simple. Hindi siya bumili ng mamahaling kotse. Hindi rin siya lumipat sa mataas na lugar. Sa halip, binili niya ang dating iniupahan nilang apartment. Ginawa niya itong paupahan para sa mga working student. At ang kita ay pinapasok niya sa isang scholarship fund para sa mga batang nais makapagtapos.
Mas pinili niyang gamitin ang kanyang tagumpay para maging daan sa tagumpay ng iba. Dumadalaw pa rin siya sa construction sites. Hindi para magtrabaho, kung hindi para kamustahin ang mga dating kasamahan. Naging inspirasyon siya ng marami. Minsan, kapag tinatanong siya kung paano siyang nakaahon, isang simpleng sagot lamang ang kanyang binibitawan. Hindi ako bumangon para ipamukha sa iba ang pagkatalo nila. Bumangon ako para ipakita sa sarili kong hindi ako doon natatapos. Wala na ring balita sa Sam kay Jonas, pero hindi na rin siya interesado. Wala siyang galit, kung hindi tanging kapayapaan lamang na pinili niyang alagaan. Lumipas pa ang ilang mga taon. Sam Aguilar ngayon ay hindi na lamang kilala bilang may-ari ng hardware. Isa na rin siyang tagapagsalita sa mga seminar para sa mga manggagawa, motivational speaker sa mga livelihood programs, at aktibong miyembro ng mga community development groups. Hindi man niya inakala, pero ang kwento ng kanyang pagbagsak at pag-angat ay naging inspirasyon ng maraming lalaki at babae, lalo na yung mga sinaktan, niloko, at iniwan sa kabila ng kanilang pagsusumikap. Sa tuwing binabalikan ni Sam ang nakaraan, wala na itong pait. Sa halip ay may kaakibat na pasasalamat. Dahil kung hindi siya nasaktan noon, baka hindi niya nakita ang tunay niyang halaga. Kung hindi siya iniwan, baka hindi niya nalaman kung gaano siya katatag. Samantala si Liana ay tuluyan ng nakaalis sa rehabilitation center. May sarili na itong maliit na bakery stall sa gilid malapit sa palengke. Tinutulungan ng NGO na tumanggap sa kanya. Pinangalanan niya itong Pagsilang Bake Shop. Walang araw na lumilipas na hindi siya nagsisisi, pero ang pagsisisi ay hindi niya nakinikimkim bilang bigat. Ginawa niya itong paalala upang hindi na muling bumalik sa maling landas. Naging mabuting halimbawa siya sa ibang kababaihang dating naligaw ng landas. Isang umaga, sa isang charity event na dinaluhan nila pareho, nagkita silang muli. Pareho silang naimbitahan bilang tagapagsalita. Isang simbolo ng muling pagkabuhay mula sa pagkawasak. Habang nasa backstage, nagkatinginan sila. "Kamusta ka na, Liana?" tanong ni Sam. Ngayon ay may bahid ng payapang ngiti. Ayos lang, Sam. Natutong lumaban at tumanggap. Salamat sa lahat, ha? Sagot ni Liana, sabay abot ng isang supot ng pantisan. Tumawa si Sam. "Ayos may dala kang tinapay. Noon niluluto ko ang pagkain para sa'yo. Ngayon ikaw lang gumagawa. Ang laki na ng pinagbago mo, Liana." Ngumiti si Liana, ngunit hindi na yun ngiting may pag-asa sa pagbabalikan. Isa na yung ngiting may respeto at pasasalamat. Wala nang galit, wala nang hinanakit. Sapat na ang maunawaan nilang parehong sila'y may kasalanan. Ngunit mas pinili nilang itama ang landas kaysa manatiling bihag ng kahapon. Sa pagtatapos ng programa, sabay silang pinasalamatan ng organizer. Habang bumababa ng entablado, lumingon si Sam sa mga nakikinig. "Alam nyo, hindi lahat ng sugat ay dapat tapunan. Ang iba, kailangan muna nating tignan, damhin, bago tuluyang maghilom. Dahil sa bawat pagluha ay merong aral, at sa bawat aral ay merong tagumpay." Hindi man nagkatuluyan muli si Sam at Liana, pero mas naging mabuti silang tao ngayon. Ang isa ay naging ehemplo ng paninindigan at kabutihan sa gitna ng sakit. Ang isa naman ay naging larawan ng pagbangon, pag-amin sa kasalanan, at muling pag-usad. Dahil sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman o sa relasyong napanatili, kung hindi sa taong naging ikaw matapos ang lahat ng luha, sakit, at pagkatalo.